Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung bago pong, ano bang tawag dito? Statement from the Office of the Executive Secretary na hinihikayat po ang mga mamamayan, lalo na po yung mga tao sa gobyerno na iwasan yung marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Ang tanong, kaya po ba yan ng mga nakatira sa Malacanang? Walang party-party, walang duran-duran concert, walang mamahaling mararangya. Pag-uusapan din po natin ito po, no, yung iba pa pong banat nitong mga young guns. Isa-isahin po natin tong sinabi ni Representative J. Konggun sa banat niya po sa 200. Nag-aalala po yung mga senador nung natuklasan nila na pagka ipinasa nila yung budget na galing sa House ay 200 po ang mawawalan ng trabaho mula po sa Office of the Vice President. Pero si Konggun po, ang sinisisi ay si Sara Duterte at hindi po silang may kagagawan ng pagtatapyas. At ito po, yung waiver, mainit pa rin po itong si Paulo Ortega, Representative Paulo Ortega, at pumalag po ito pong dalawa pong magigiting na mga congressman, si Bienvenido Abante Jr. at si Dan Fernandez. Tungkol po dito sa mga bashers nila. Ayan. No? So, pumapalag na po sila, pinapalagan na po yung kanilang mga bashers. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Live po tayo. Kahit po hindi na po tayo maghihintay ng 500 kasi naiinip pa. Banat na agad. No? Kalimutan na po natin estilo natin Okay, pag-usapan na po natin 'to, no. Meron pong pahayag ngayon itong si Bersamin, basahin lang natin ng mabilisan para po mas maunawaan natin. Statement from the Office of the Executive Secretary, alinsunod sa panawagan ng ating Pangulo, hinihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ng marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. This call is in solidarity with the millions of our countrymen who continue to grieve over lives, homes, and livelihoods lost during the 6 typhoons that pummeled us in span of less than a month. An official guidance in writing need knowledge workers whom we fully trust can unilaterally adopt austerity in their celebrations. We urge them as people united by love for our fellow men, we can cast away bleakness as we celebrate in this season of joy. On the part of the government, we'll make sure that the Christmas spirit will be felt early by all affected areas, the form of relief goods and assistance, of infrastructure rebuilt, and of livelihoods restored. Tuloy po natin pa rin ang pagdiriwang ng Pasko kasama ang ating mga kababayang nasalanta ng mga sunod-sunod na kalamidad. Yan po ang pahayag ni Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Alam mo, wala pong problema sa panawagan yon, no? Talaga namang dapat ang gobyerno, ang mga opisina ng pamahalaan, matagal na po yan, matagal na po ako sa gobyerno, no? Matagal na po namin pinapractice yan kasi nakakahiya po maging marangya kung ang presidente mo ay napakasimple. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, alam niyo po, sa ano rin sa pinuno din mahihiya ka pong kunwari ako head ng isang maliit na departamento na isang maliit na ahensya ng pamahalaan. Mahihiya po kayong maging marangya
kung makikita nyo yung Pangulo ng Pilipinas, ay napakasimple. Birthday na birthday, ginawa pang issue yung lechon. Naalala nyo? Ginawang issue, bakit daw may lechon si Duterte sa presidente ng Pilipinas, ha? Ginawa nilang issue yung mga hinayupak na tao na yan. Bakit daw may lechon sa handa si President Duterte? Kalaban natin, simpleng tao lang. Napakasusutil ng mga hinayupak. Lechon, no? Sa presidente ng Pilipinas, bawal. Yun po yung problema, Executive Secretary Bersamin. No need po na magpahayag ng mga ganyan kasi mahihiya ka eh. Kung ikaw taga-gobyerno at yung presidente mo napakasimple, walang mararangyan selebrasyon, mahihiya ka. Kaya ito, sa tingin ko, sa tingin ko, ito pong statement na to ay naka-address sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ba kayo nahihiya? Na pinagsasabihan na kayo ng Executive Secretary nyo, iwasan ang marangyang pagdiriwang. Alam mo, Executive Secretary, dapat hindi lang pagdiriwang ng Pasko. Dapat lahat ng uri ng pagdiriwang unahin nyo sa Malacanang. Wala pong pinakamaganda, kasi kahit po sa pamilya, yung padre de pamilya, pinakamaganda. May mga tatay kasi na ganito eh. Huwag kang inom. Huwag kang ulitin ko, baka hindi na ko eh. Mawalang galang na po, Executive Secretary. Dapat po, minumodel po yan ng ating Pangulo. Hindi po namin tinatanggihan yan. Talaga namang hindi marangya ang gobyerno noong araw. Nung panahon po ni Tatay Digong, wala pong karangyaan kang makikita. Sabi nga sa iyo, in-issue pa nung nagkaroon ng lechon sa handaan. Ang point lang, Mr. Executive Secretary, sana hindi po sinasabi. Sana wag po tayong gumaya sa tatay na nagsasabi sa anak, wag kang iinom, wag kang magbabarkada, wag kang mambababae, wag kang magsusugal. Pero ginagawa yun lahat ng tatay. Pag piniloso po, wag mo, sundin mo yung sinasabi ko, wag yung ginagawa ko. Pwede po ba dapat ang model po natin ng kawalan ng karangyaan yung Pangulo ng Pilipinas? Eh, mayat-maya po kayo may pa-concert eh. Mayat-maya po kayong pag may nag-birthday, duran-duran eh. Huwag nyo po sabihin libre o mura lang yung bayad sa duran-duran. Di ba? Kailangan po, pangunahan po ng nakatira sa Malacanang yung kawalan ng karangyaan. Eh, pagbabawalan nyo o sasabihan ninyo na umiiwas kayo. O mga teacher po, pag mga teacher masunurin eh. Wala na naman, nagpaplano na yung mga teacher na mga kainan. O wala na tayong kainan ngayon. Ang teacher po, napakamasunurin eh, ng mga teacher. Meski siguro kainan, hindi na. I-donate na lang natin to. Ang problema, yung mga taga-Malacanang, kaya nyo ba? Kaya nyo bang walang party-party? Kaya nyo bang walang pa-concert? Sa modeling, wala eh. Wala kami makitang model ng ang tawag natin yan? Yung walang karangyaan. Pag kinaya ng mga taga-Malacanang yan. Diyan magsisimula sa inyo. Eh, yung bahay na lang, ginawang resort. Di ba? Tapos sasabihin ninyo na huwag maging marangya. Sana makita ng mga tao. Kasi wala na pong pinakamagandang halimbawa ng pagiging kawalan ng karangyaan kung yung Malacanang mismo, yung mga nakatira sa Malacanang, yung nagpapakita nito. Okay. Ito po, may mga post lang dito na wag natin palagpasin. Matic sa DDS script. Isisi lahat kay SMR.
Speaker Martin Romualdez. May sarili na siya. At kay First Lady, pati climate change at global warming. Dilulu. O mahigit 500 billion per year na mga flood control projects. Bawal po bang maghanap ng proyekto? Kayo nga, mga perma lang eh. Kayo nga, inaatupag nyo lang ng House of Representatives, pagbibintang lang. Ito po, totoo ang naghanap kami ng mga totoong proyekto ng pamahalaan. Nasaan yung mga proyekto ninyo? Di ba? Nasaan? Yun po yung hinahanap namin. Nasaan yung mga proyekto? Kung ano mga pinagsasabi ninyong mga dilulu-dilulu, pausod mga dilulu-dilulu. Hindi ko alam, dilulu-dilulu na yan. Teka, mali. Mali tayo, mali. Uy, saglit lang. Teka lang para makita ko yung mga pinagsasabi nyo. Parang walang tao. Hindi na nadagdagan. Ito po, sabi ni BP Sara, no? As a lawyer, hindi na mo na talaga maintindihan ang mga rules na ginagamit sa mga hearings. They use inquiry and investigation interchangeably. Hindi mo na alam if it's an inquiry, you're a resource person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagul. Ayan po, hindi ko po naintindihan kung ano ibig sabihin ng saksak sinagul. Na kung sa Bisaya pa ang nagapang hitabo. Ayan po. Halo-halo na nangyayari. Ayun pala yun. Halo-halo na yun nangyayari. Okay. Kaya po magulo yung Quadcom at saka tong mga investigasyon sa Kongreso. Hindi po talaga nila alam. Wala po talaga silang alam sa ano yung ginagawa nila. Bakit may investigasyon sila? Lahat po yan, paliwanag ni Senator Marcoleta, lahat po yan ay in aid of legislation. Hindi po, ang iniimbitan nyo ay hindi po mga anong tawag dyan? Mga suspect. Doon sila nalilito eh. Kaya nagre-react to si Inday Sara. Ngayon, nung sinabi ni Inday Sara na hindi siya dadalo, di galit na naman itong mga to. Putan. So, anong nangyayari po? Halo-halo po yung pangyayari dyan. Di rin nila maintindihan. Kaya po walang direksyon eh. Pinipilit nilang umatin si BP Sara. Wala naman, para saan? Di ba? Tapos na kayo. Ang trabaho nyo po sa Vice President, hindi nila alam ang trabaho po ng mga, hindi nyo po sakop, hindi nyo po tauhan yung Vice President. In fact, kung tutusin, mas mataas pa yung Office of the Vice President kaysa sa Congress, kung tutusin. Pero separate nga eh. Kaya umaatin yung mga president, kung wala pa namang umaatin na president, vice president, at mga cabinet official para sa hearing ng budget. Budget lang may papel kayo, no? Kayo lang po yung naglakas ng loob. Ito lang pong kongreso na to ang naglakas ng loob na nag-imbento ng mga kung ano-ano para maimbestigahan yung Vice President ng Pilipinas. Imbento lang yan. Wala pa pong imbento. Wala pa pong investigasyon sa Vice President ng Pilipinas. Na wala namang binibintang na kahit ano. Yun yung problema eh. Trabaho po ng COA yung magkalkal ng mga resibo. COA ba kayo? Yan yung problema ng House of Representatives. Hindi nila alam yung trabaho nila. Ang trabaho po ninyo, dalawa. O actually, isa lang eh. Mag-legislate. Di ba?
Di ba binara na ni Tatay Digong? You legislate. Yung pala trabaho mo eh. Gumawa kayo ng batas, bakit nyo pinakikialaman? Ngayon po, ang pinakikialaman na nila, COA na eh. Yung mga pagkalkal sa resibo, sino po may sabi na trabaho nyo yan? Trabaho na ng COA yan eh. May nakita kayo doon ng pangalan. COA po may, alam nyo ba gagawin pag may nakita kayo na mali sa resibo? Hindi rin naman. Itatanong lang naman nila. Imbitahan mo yung tao para tanungin. Hindi mo rin naman alam kung anong gagawin. Samantalang ang COA, sasabihin ng COA, hindi ka tanggap-tanggap to. Hindi namin tatanggapin yan. May power sila noon eh. Kaya wala kayong power. Yung power nyo to legislate. Iniimbitahan nyo, tatanungin nyo sino si Mary Grace Piatos. Meron pa kayong, magbibigay ako ng 1 million para hanapin si Mary Grace Piatos. Kung hindi nyo pinroblema yan, COA mamumoble, hindi nyo kasi trabaho yan. Ano ile-legislate nyo kay Mary Grace Piatos? Bakit nyo inimbitahan si BP Sara? Tatanungin nyo sino si Mary Grace Piatos? Wala naman silang krimen na, palagay na natin, feeling nila, quadcom sila. Kay Tatay Digong, at least, sa quadcom, at least meron silang krimen na iniimbestigahan. Di ba? Anong krimen nila? EJK. Extrajudicial killing. May mga namatay. Iniimbestigahan nila kung ano, ano po iniimbestigahan ninyo? Anong krimen ni BP Sarang iniimbestigahan ninyo? Ano ang krimen? Wala. Parang hindi, wag tayo magsalita. Sila. Ano yung iniimbestigahan nila? Bakit nila inaano si BP Sara? Ito, kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na binibigay ng pamahalaan. So, paano po pa natin sila pagkakatiwalaan? Ano koneksyon nun? Di nyo trabaho yun. Paiba-iba statement, sinubukan na nilang ibudol-budol yung mga iba dyan para makonfuse. Mahirap na rin kasing paniwalaan dahil yung mga parang budol-budol statement na naman. Parang budol-budol. Hindi pa niya masabi na budol-budol. Parang budol-budol. Imbestigahan nyo si BP Sara dahil parang budol-budol. At least kay Tatay Digong, may namatay. Binibintang nila, pinaamin nila kay Tatay Digong. Inaamin nyo ba? Kayo ba may responsibilidad? Ito, ano pong krimen? Parang budol-budol, parang may mali sa paggasta, parang wala nga kayong krimen na binibintang kay BP Sara, nakuha nyo pang mag-imbestiga. Wala na kayong batas na ginagawa, wala pa kayong krimen na iniimbestiga. Anong gagawin nyo? Tinitignan kasi namin tong mga papeles eh. Meron kami nakitang Mary Grace Piatos. Ano ang krimen? Trabaho ng COA yan eh. Naalamin kung tama ba yung papeles o hindi. Gusto nila palabasin Piatos eh. Kaya nga walang katuturan. Walang katuturan kasi gusto nila nakakita sila ng Piatos. Samantalang yung COA kaya nilang alamin, i-determine kung ito ba ay peke o hindi. Di ba? Walang katuturan eh. Parang tong natin, channel natin, wala na katuturan. Wala nanonood eh. 706. Kinakailangan na siguro natin magpahinga. Yan ba'y tanda na magpahinga ka na ba dong? Opo, sige, hayaan nyo. Mga magbibigay pa ako ng mga isa pa. Isa pang 700 na nanonood, papahinga na tayo. See you next school year.
Okay. Punta na po tayo rito, no? Sa isa pa. Kinakailangan ko na siguro may sounds dito. Biro lang po, biro. Ito po, ang sabi ni Konggun, kasi nag-react po ngayon eh. Nung nalaman po nila, sinabi ni BP Sara sa Senate na baka walang baka anong tawag dito? Baka mawala ng trabaho yung 200 na mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President dahil sa pag-cut ng budget. Kaya nag-alala yung mga senador. Pinag-uusapan nila ngayon na itataas yung budget. Ito po ang sabi ni wala na nanonood, may nang-aasar pa. Asar ka pa. Okay. Sinabi po ni BP Sara na 200 yung mawawalan ng trabaho pag nagpatuloy itong pag-cut ng budget. Ito pong mga nagkaltas ng budget, sa totoo po, akuin nyo lang yung responsibilidad nyo na kayo nagkaltas. Ito nakakagalit eh. Kayo na nga ang dahilan kung bakit mawawalan ng trabaho yung 200. Nag-state lang ng fact si BP Sara. Ito pa maririnig mo kay Konggun. Sabi ni Konggun, yung 200 plus na sinasabi ni Vice President na mawawalan ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya ang paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos ang trabaho ng Office of the Vice President. Kita nyo na? Wala namang nga kayong binibintang sa kanya eh. Kayo nagkaltas. Dapat marinig man lang namin na sabihin ninyo yung sinasabi ni BP Sara. Ano yung sinasabi ni Tatay Digong? It is my responsibility. Ako nagkaltas niyan. Responsibilidad ko yan. Oo. Dahil sutil ka kasi. Buti pa marinig namin yun eh. Pero yung hindi rin kayo proud sa inyong ginawa na pagkakaltas ng budget. Yun ang katotohanan. Okay, ito pa isa. Si Representative Paulo Ortega. Sabi niya, nung una mag-execute ng waiver, ito po reaction niya dun sa waiver ni Tatay Digong. Nung una mag-execute ng waiver, nung mayroon na tayong ginawang waiver sa quad, magpapaalam sa asawa. Iba-iba po yung sagot doon sa second floor. Iba sagot sa hagdanan. Pagdating po sa ground floor, iba na naman po yung sagot. Alam mo, Ortega, naroon ka eh, dapat tinanong mo. No? Naroon ka, dapat tinanong mo. Ito kasi, ito ang sabi, nung yung mga naroon, mag-execute ako ng waiver. Pag napatunayan nyo, ito sinabi ni Tatay Digong, pag napatunayan ninyo na meron akong ginawang pagkakamali, willing akong magpatiwakal sa harap nyo. Sinabi niya yan. Di na-excite kayo lahat, di ba? Nakalimutan yung ilinaw kung ano ibig sabihin. Pero may naglinaw. Sa sobrang ka-excitan na naliwanagan tayo kung ano ibig sabihin ni Tatay Digong. Tandaan po ninyo, Representative Paulo Ortega, tandaan ninyo, ano yung tatandaan nila? 12 oras, 13 oras na. No? Ang tagal na ni Tatay Digong nakasalang, napapagod na yung mama. Hindi nyo nga pinagbe-break eh. Hindi nyo nga tinatanong kung nagugutom po ba kayo, Mr. President eh. Sinadya nyo talagang gutumin, pagurin, bago nyo itinabi. Itinabi ha.
bago nyo itinabi si Trillanes. Yan po ang katotohanan. Talagang pambubwisit po yung ginawa ninyo. Sinadya ninyo yan. No, sinadya ninyo yan. Nasa mahaba, hindi po sa simula pa lang naroon na si Trillanes. Wala. Fresh na fresh si Trillanes eh. Pagod na si Tatay Digong nung hinarap nyo eh. Alam nyo, pag pagod ka na, may mga nasasabi ka na hindi, kaya nga kayo hearing eh. Pag hindi malinaw sa inyo, ano dapat nyong gawin? Dapat tanungin nyo. Sigurado ba kayo, Mr. President, na pipirma kayo na waiver? O, ganun nga ang ginawa ni Suarez. Paalala ko lang sa Ortega. Ayan yung problema sa inyo. Bata pa kayo, pero ang gusto nyong mapakinggan, yun lang eh. Kami, napakinggan namin to lahat eh. Sabi ni Suarez, bakit ipagpapabukas pa po natin? Ngayon na po, gagawa na po kami ng waiver, pipirmahan nyo po ba? O ano ang sabi ni Tatay Digong? Ano ang kapalit? Narinig nyo ba yan? Ano ang kapalit? Ano ang kapalit? May kapalit siyang hinihingi. Hindi one way. Sasampalin ko to. Wala nga nagsabi sa inyo kung ano kapalit eh. Kaya ang suggestion ni Tatay Digong, eto ba kapalit? Sasampalin? Sasampalin niya si Trillanes? Pero, yun po yung point doon, kung matalino po kayo, nalinaw na, kahit hindi nyo nililinaw, gusto ni Tatay Digong, may kapalit yung pagpirma niya ng waiver. Nilinaw nyo ba kung ano yung kapalit? Wala naglilinaw. Kaya nga hearing eh. Ang problema sa inyo, hearing nyo na nga, 13 hours, 14 hours na nga kayo nag-hearing, pero gusto nyo pa rin mapakinggan, yun lang ang gusto nyo mapakinggan. Simple lang yung sinabi ron. May kapalit siyang hinihingi. Buti pa yung mga reporter na tanong na liwanagan. Ano yung kapalit ni Tatay Digong? Pipirma ako ng waiver, pumirma rin kayong lahat. So, pinapipirma niya rin lahat, hindi lang siya yung magwe-waiver. Pinapipirma rin niya lahat. Pumirma tayo ng waiver lahat. O ngayon, alam nyo na may challenge. Bakit wala ni isa sa inyong gustong pumirma ng waiver? Para hamunin si Tatay Digong. Tara, one-on-one tayo. Hindi ko kung ako, congressman, sasabihin ko kay Tatay Digong, pwede ba one-on-one na lang kasi hindi ko kaya yung ibang congressman eh. Ako pipirma na waiver, ikaw din, tuloy na natin to Mr. President. Eh wala ni isa eh. Ang gusto nyo, isa lang yung mag-waiver, si Tatay Digong lang. Teka pala muna. Total, mahilig kayo. Alam ko may hamon pa sa inyo si BP Sara eh. Hindi nyo pa kinakasahan eh. Magpa-drug test kayo. Papa-drug test siya. Kayo actually nag-akusa eh. Na may tililing siya, di ba? Inaakusahan nyo si BP Sara na may tililing siya. Hinamon niya kayo. Papa-psychotest siya. Plus drug test. Sa inyo, isa lang, drug test lang. Hair follicle test. May kumasaba sa inyo ng hamon ni BP Sara? Wala pa rin hanggang ngayon kumakasa sa hamon. Eh, wala talagang kakasa. Bakit naman nila kakasahan yan? Eh, takot sila sa drug test lahat. Di ba? Meron pa nga kayong hindi nyo pa kinakasahan eh. Ang tatapang nyo na. Ito pa, react tayo dito. React lang tayo. Paktay ka Digong, may Republic Act 9851 pala. Sabi po ng paktay daw si Digong. Ano ba yung 9851? This law defines and penalizes crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. It also establishes the jurisdiction of Philippine court over these crimes and mandates cooperation with international bodies like ICC. O ano pong problema dyan? Kung may batas na ganyan. Kung may batas po, kasi sila paktay daw si Digong. Bakit po paktay si Digong? Gusto nga niya file a case eh. Tanong, Jerbil Luistro, sa napakaganda ng paliwanag mo,
Meron, ayun. May batas po. Walang problema sa batas. Ang tanong, may nilabag ba sa batas? Yun ang tanong eh. May nilabag po ba si Tatay Digong? Kung may nilabag, bakit wala nagpa-file? Oh, ito pa, hindi ko na makita yung tinantusan ko na isa eh. Ayun. Ayun. Okay. Kaya daw hindi nagpa-file si Tatay Digong ng kaso kay Trillanes noon. Kasi mapapatunayan daw na totoo yung sinasabi ni Trillanes kasi ilalabas daw yung waiver ni Trillanes, ay ilalabas na raw yung bank account ni Tatay Digong, no? Pagka nag-file siya ng kasong libel. Alam niyo po, hindi ko talagang andaling paikutin ng mga supporter ni BBM, no? Basic na basic po to. Sinabi rin to ni all right, mga kabatas natin. Sabi niya rin, dito po, basic po yan eh. Kung sino po nag-aakusa, siya po ang magpapatunay ng kanyang akusasyon. No? Ang akala po nila, inaakusahan ni Trillanes si Tatay Digong na siya ay nagkamal ng salapi diyan sa kanyang war on drugs o kung ano pa man, kung paano napasok yung pera-pera sa bangko na may 2 billion mahigit sa bangko. Si Trillanes po magpapatunay nun. Siya nag-aakusa kaya nga siya sinampahan ng libel eh. Akala nila patutunayan daw ni Tatay, kaya ilabas ni Tatay Digong yung kanyang, bakit siya maglalabas eh? Nakuha niyo yung logic nila. Si Trillanes ang kinakailangan magpatunay ng sinasabi niyang may 2 billion si Tatay Digong kasi kung wala, kung hindi niya kayang patunayan, di maano siya. Hindi guilty siya sa salang paninirang puri. May mali tayong konsepto ng ano eh, no? Katulad niyan. May kasalanan kagad, wala nga kayong pinapail na kaso.